Nandito na po tayo sa face-to-face. Narito po ang nagrereklamo, si Aling Mirna. At ang kanyang inirereklamo, si Aling Rachel. Ate Pia, Kuya Alan, Aling Mirna, Aling Rachel. Can I use the word nakikiramay ako sa sitwasyon nyo? Aksidente to, walang may gusto. Kaya lang nga, kung titignan natin sitwasyon ni Mirna, may sakit yung son-in-law niya, tuliro na rin si Ayana sa mga responsibilidad niya. Pag tinignan mo naman si Rachel, she's dealing with her own struggles, tapos nakikita niya si Fernando na gusto lang naman makatrabaho. Bad things do happen to good people. It's not a matter of sino may kasalanan. It's really a matter of masama tong sitwasyon, what do we do with it? So first advice ko, pag masama na yung sitwasyon, huwag natin payagan, lalong lumala. Thank you na may barangay na tumutulong. Di naman talaga kayo galit at each other, pero because you're protective of the people you love, medyo lumalala yung sitwasyon. Pangalawang observation ko lang, at para to sa audience, pero paraan ko rin to na medyo katukin, no, ang ating mga government agencies. Alam mo, Kuya Boy, sumasama loob ko talaga pag sa show natin, tapos naririnig ko yung hindi na namin alam kung saan lalapit. Gusto kong katukin yung mga agencies. Bakit ang ordinaryong Pilipino hindi makakuha ng ganitong mga ayuda kung walang, can I use the word padrino, or walang mag-endorse sa kanila? So baka that's one lesson to make it easier. Ang point ko is may pera, and we will help you on that aspect because every citizen has a right to that social service. The third point I want to make is that having barangay conciliation is a good thing. Alam mo, sinabi kay Ayana o sinabi sa iyo, no, Mirna, na doon tayo sa presinto o sa piskal mag-usap. Medyo may kasamang legal threat yon. Pero pag sinabing pababarangay kita, ang trabaho kasi ng barangay, conciliation. Humanap ng paraan na magkabate. Yung concept na pagbabatiin kayo ng barangay ay magkabarangay kayo. So meaning in this case, hindi pwedeng sabihin sa iyo ng barangay, iko-contempt kayo, kasi pwede mong sabihin, sorry, hindi kami magkabarangay, hindi ako mag-attend dyan. So kung tingin mo makakatulong sa inyo pagko-conciliate ng barangay, pwede kayong pumunta. Pero hindi lang pwedeng sabihin, di ba, na you're required to go kasi hindi kayo magkabarangay. In the case naman ni Fernando, hindi nyo kasi kailangan ng certificate ng barangay na mag-file ng kaso kasi hindi nga kayo magkabarangay. Of course, we're hoping hindi umabot sa piskalya, kaya nga kayo nagkasundo doon sa pulis, no? Klaro naman at inaano naman ni Ayana na meron siyang obligasyon. Ang question, yung time, yung paraan, ano kasama dito. So, dahil si Fernando naman ay isang third party, pwede nyong kausapin yung insurance nyo na bayaran din yung hanggang dun sa limit ng kanilang insurance. Sana makatulong iyan, no? So, nagkaroon kayo ng kasunduan, ano, sa stasyon ng pulis, di ba? Kaya lang, ang gusto nyong mangyari ngayon ay magbago yung kasunduan na yon dahil sa pananaw mo hindi sapat yon. Tama? Oo. Naniniwala ka bang hanggat kaya nilang tumutulong naman sila? Gusto ko po, ate, tulungan yung manugang ko para makatrabaho po siya. Pag nag-check up, tinatawagan ko. Ayaw po sumagot. Okay na po sana eh. Eh, wala eh. Kuya, ate, wala kaming panggastos. Tapos ayaw po sumagot ng cellphone. Dapat tulungan na kami. Gandang-gandang usapan, tapos tinaganyan kami. Parang kami tinataguan. Ngayon, pag hindi natin ulit yung gamutin, kasasama lang kami, ate, kuya. Ang hindi sumasagot sa cellphone, si Ayana o si Mirna? Yung nanay niya po, gusto ko sana yung anak niya po. Kaso siya po nakipag-arap sa amin. Oo, pero tinanggap nyo naman na dahil nga busy din si Ayana, dahil nga nasa sitwasyon din siya na napakabigat, na si Mirna muna mag-aasikaso sa inyo. So si Mirna ang sinasabi mo nga, na hindi sumasagot. Oh, Mirna, hindi mo ba sinasagot? Sumasagot po ako. Gumagawa ka na ng mga salita. Hindi ako Kaya mo muna siya magtapos para marinig namin. Kasi kung meron pong check-up noong October 14, bakit hindi niya ako tinext? Tinetext naman ako kung meron Tinatawagan check-up, text kita. niya po ako. Magagawa ng salita mo. September 11 nga po, tinext niya ako, sabi niya, oh, meron tayong check-up, nag-okay ako.
Pagdating ng hapon ng September 11, 3 p.m., may sumbong na dumating yung pangalawang pabarangay. Hindi ko nga sila pinapick up sa taxi. Pero pumunta sila ng September 11 sa orthopedic at nagpa-check up sila. Umaten ako ng September 12 sa barangay, dun kami nagkita. Sabi niya, hindi mo kami dinala sa orthopedic. Pero nagawa po nilang pumunta sa orthopedic para pa-check up at yung mga nagastos nila, sabi kasi may pabarangay ka atilang ko muna. So, doon po sa harapan ng barangay, ng September 12, binayaran ko po yung pa-x-ray nila. Tapos, binigay nila sa akin yung GCash number. Yung taxi, bayaran mo. Binayaran namin sila. Kung meron pong October 14 na check-up, nagawa po nila September 11 pa check-up, di October 14 ko na pa-check up sila, di i-text nila sa akin kung ano yung nabayaran, dahil babayaran naman po ng anak ko. Oo nga, alam ko, babayaran mo nga. Dapat pag-araw ng check-up, nandun ka rin. Wala ka naman Kung text. inantay mo kami text ng text mo, alam mo yung araw ng check-up ng manugang ko. Wala po siyang Huwag mo text. pabayaan ng manugang ko. Totoo naman Di totoo sinasabi mo. Wala kang text. Ipakita mo ako Nasabi nag-check sa'yo, ng lahat ng text mo, papakita ko sa'yo. Oo. Natako mo Wala kami, kang text ng October 15. labang kami. Hirap lang ako. Iwan, paulit-ulit na tayo. Alam na namin, narinig na namin. Gusto niyo bang makatulong kami o gusto mo na lang makipagsigawan? Hindi man po ako nagano na po ako medyo masama, ano ko, naiintindihan ko naman po sa kanya, saka yung dapat pagbigyan na rin yung manugang ko eh. Naawa talaga ako sa manugang ko, kuya ate. Nandito tayo para makahanap kami ng solusyon. Kung gusto mo lang makipagsigawan, pwede mo na kaming mag-asikaso ng ibang may problema. Alam naman natin na aksidente to. So, wala naman silang intensyon na makasakit sa manugang mo, di ba? So, sa tingin mo, hindi ka nga niya inaasikaso. Pero, makatotohanan din naman na yung nakaagrabyado, yung anak niya na si Aliana, may pinagdadaanan. Alam kong, para sa'yo, huwag niyong idahilan sa akin yon dahil may sarili kayong pinagdadaanan. Pero yun ay katotohanan din sa kanila. May malubhang sakit, may cancer, yung asawa ni Aliana. Ito namang si Aliana, may nanay na katulad niya, si Mirna, na nagmamalasaking siya na ang nagiging coordinator. May nanay na katulad niya, salamat sa'yo. Posibleng hindi rin niya kaagad na isasagot dahil baka nga wala siyang isasagot sa'yo. Baka feeling niya wala rin siyang mukhang iharap sa'yo dahil wala pa siyang nabubumpera. Maraming dahilan. At ikaw ay may karapatan magalit. Pero suggestion ko po sa inyong lahat, huwag niyo nang pabayaan na yung galit niyo ganyan nakalaba. Kasi pag inatake ka dito, o di ikaw naman ang mau-hospital. Pag pinagtataguan ka niya, hindi na siya pupunta dito. Tsaka huwag mo nang ipilit na yung mismong anak niya kasi may humaharap naman eh. Bakit naman parang galit na galit ka na kailangan nandun ka, ikaw mismo kailangan nandun. Bakit, doktor ba siya? Ano mas gusto mo, nandun siya o may pera siyang ibibigay sa'yo? Nandun po siya kaso. So kahit walang pambayad, basta nandun siya. Opo. Anong mas mahalaga sa'yo? Gumawa siya ng paraan at bayaran niya? O yung laging nandun siya na gusto mo siyang parusahan? Na nandun ka? Kasi ang sabi ko kanya, te, parang di ka pumaya po mag-check up, bigyan mo na lang akong pambay sa ospital, saka pag-taxi, parang di ka na maistorbo. Ayaw niya po yun. Doon pa ako sa kami natutulog, ate. Tapos pipila po maaga, alas 5, para maaga kami po makauwi. Darating po siya, alas 7, alas 8. Yung pila ko po, ate, wala. So sanang sinabi mo ngayon, pwede pakiusapan natin na agahan. Yung pala late pala yung inaangal mo, ang dami pang sinabi. Nandito kami para maghanap ng solusyon para sa'yo. Ano po? Sige. So ngayon, pag-usapan na natin yung solusyon. Unang-una, para sa legal na kaalaman ninyo, pag kayo ay pumasok sa compromise agreement, ibig sabihin ng compromise, yung nag-agree kayo, nagkasundo kayo kung paano mariresolve ang isang issue, yun ay binding. Pag sinabi mo, kada bisita ko sa doktor, bayaran mo ako ng 1,000, okay, kung ano yung napag-usapan nyo, yun. So, kahit pumunta ka sa barangay or kung ano man, hindi yan basta-basta pwedeng baguhin ng barangay. Kung ano yung napagkasunduan nyo sa police station, yun na yun. Meron sinasabi ang batas natin na may ibang bagay na hindi pwedeng i-compromise. Pero yung ganung kasunduan nyo, allowed. Pwede yan. So, yan na yung napagkasunduan ninyo. So, 100,000. Saan natin dudukutin yon? Dito naman pumapasok ang CIADA and happy naman kaming tumulong sa inyo. Alamin namin sa orthopedic, kami kakausap para makita natin kung ano yung pinakamadaling paraan na matulungan natin ang inyong manugang
at mabalik siya sa trabaho at pati kung ano pang kailangan nyo sa ikabubuti ng pamilya mo, trabaho din para sa inyo, nalabas na din sa problema nyo, pero nais lang namin makatulong at pati sa asawa ni Aliana, handa po kami tumulong. Okay? Salamat. Kalimutan muna natin yung nangyari nung past. Baka pwedeng magkamayan din lang man lang kayo. Sorry, ha? Sorry, pasensya na. Tulungan na tayo. Kaya lumapit ako dito kasi hindi ko naglalakang ang gagawin ko. Ito yung paraan ko para magkaroon ka ng matulungan mo ng manugang mo. At hindi ka naman nag-galit sa akin. Sorry. Hindi gusto mong pumasaktan kayo. Pasensya na. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mabuhay talagang mga nanay. Sa ating pagbabalik po ay dalawang nanay na naman ang involved. May kinalaman sa manhole. Meron kaya kinalaman naman dito ang pamahalaan dito sa kwentong ito? Malalaman ho natin sa payong kapatid sa pagbabalik po ng Bukod sa financial assistance na naibigay agad kina Mirna at Rachel matapos ang kanilang paghaharap sa Cayetano in Action with Boy Abunda, sinamahan rin ng programa ang dalawa sa Philippine Orthopedic Center para sa mga kinakailangang requirements para sa gamutan ng manugang ni Rachel na si Fernando. Sa tulong ng Medical Social Work Department ng ospital at ng CIA with VA, nagsimula na rin silang magproseso ng medical assistance para sa pagpapalagay ng bakal sa paa ni Fernando para siya ay tuluyang gumaling at muling makalakad. Kuya Alan at Tia, maraming salamat sa tulong sa aking manugang sa bakal. Maraming salamat sa tulong nyo sa amin po. Kasalukuyan namang pinoproseso na ng programa ang tulong para sa cancer treatment ng manugang ni Mary. Kay Tito Boy, kay Kuya Alan at kay Ate Lia Cayetano, maraming salamat sa pagtulong po sa akin.